ang ating pong pakikipanayam kay Mr. Nero Marcelo. Ayan. Okay. Good morning. Good afternoon. Good afternoon po, Tita Meli. Magandang araw po sa mga inyong tagapakinig at mga nanonood. Okay. So, Yan po. Nero, talagang parang nagkaroon lang talaga ako ng interest kung bakit ang isang kagaya mo na batang-bata ay kumbaga nagsasagawa nitong mga event na ito at ito pa ay tinawag natin na Philippines. Banggitin mo nga itong binabanggit mo kanina. Philippine Finest Business Awards. Ayun. Okay. Philippines Finest Business Award. May finest pa siya. Okay, kung ikukumpara natin ito, Nero, sa iba't ibang mga event na nangyayari sa ating paligid, ano masasabi mo na pinagkaiba nito? Ayon nga dun sa ating ginanap na press con bago ang awards night, hindi na po sa amin galing ito. Ito po'y galing po sa ating mga sponsors at mga awardees na tinanong during the press con po. Ang sabi po nila ay talagang naramdaman nila na sila po ang bida sa event na ito. Kumbaga, bago pa man ang awards night ay naipromote na po natin ang mga negosyo through print ads, radio, TV guestings, at nai-billboard po natin sila. So, hindi lamang po ito natatapos sa isang gabi ng parangal, kundi ito po ay tuloy-tuloy na suporta sa ating mga negosyanteng Pilipino at mga outstanding achievers. Okay. So, bago siguro natin tuluyang ipaliwanag itong event na ito, no? Sino ba si Nero Marcelo? Ako po ay isang tahimik na nilalang. Hindi. Ako po ay nagsisimulang negosyante pa lang. Hindi pa naman po ako ganun katagal sa pag-negosyo. Pero po ako inahasa ng ating mga mentors at mga talagang nauna na sa pagnenegosyo at na-expose po tayo. Mas na-expose nga lang po ako sa mga charity events. Na-expose po ako sa mga pagtulong. Dahil po dito naisip ko, ba't hindi nalang pagsamahin ang pagtulong at pagnenegosyo? Kung saan tinutulungan natin ang mga negosyanteng mas makilala pa. Gamit po ang ating partnership with La Visual Corporation at nag-iisa ang vision namin ay makatulong sa mga negosyante. Iba po kasi yung binibigay ng parangal na mas na motivate po ang ating mga negosyante pagbutihin nila. At pag mas na motivate ang mga negosyante, uunlad ng mga negosyo, uunlad po ang bansa. Okay, so Nero, alright, tanggalin ko na lang. Medyo tayo. Okay, so ibig mo sabihin, Nero, ikaw ay short sentence. Ikaw ay isang negosyante. Yun lang, period. Pero sa iyong pagninegosyo, parang napasok mo itong creation ng mga event na ito at nakatulong sa iyong pagninegosyo. Pero ano ba yung mga ninegosyo mo? Ako po ay into media rin po ako dito sa Taytay Rizal, kung saan nagfi-feature po kami ng mga negosyo. Gumagawa po kami ng mga commercial, ng mga marketing materials po nila, mga pang-advertisement. Yun po yung aking negosyo sa ngayon. For 12 years na po yan. So, bata pa lang po talaga ako ay na-expose na ako during college days. Yun po yung aking mga ginagawa. Gumagawa po ako ng website dahil po ako isang IT. Nag-i-edit po ako ng mga posters. Yun po yung ginagawa ko. Gumagawa po ako ng mga project ng mga bata noon at may computer shop po ako noon. At dahil po doon sa experience ko pong yun ay yun nga po yung sigurong na-incline po ako dito sa part ng pag-i-events. At pinagsama-sama po natin ito at nag-consult po tayo sa mga malalaking tao kung paano nga ba gawin ang awards night na ito. At luckily, nakakita tayo ng partner na talagang susuportahan tayo, which is La Visual Corporation. Okay. Ano ba ito?
Hello? Okay, sige. Tahimik na. Okay. Pero Nero, alam mo kasi ang daming maraming mga nagbibigay ng awards na kasi ako matagal na ako sa media eh. So mula noon, parang ang dami ko nang napapansin na yung nagbibigay ng awards. Minsan pinagkakitaan nila. Okay. Siyempre dapat lang kumita dahil sa mga sponsor. Pero itong ibang mga namimigay ng awards ay binibenta nila yung awards doon sa mga awardees. So I hope na itong inyo ay hindi. At siyempre hindi naman papatulan yan ng mga binigyan mo ng awards kung ganun ang mangyayari, di ba? So dito sa iyong event na ito, ano ba talaga ang purpose mo? Para mapasikat, madagdagan ang kaalaman ng mga tao sa mga negosyante na binibigyan ng awards? Siguro, Tita Meli, ang masasabi ko lamang po dito, ang awards po natin ay bonus na lang. Dahil po, Okay. ito po ay meron po tayong binibigay na mileage sa kanila. Meron po tayong binibigay na mileage kung saan may piprint po natin sila sa mga magazine. Hindi lamang pong isang magazine po yan. Mula po nang naging na-nominate po sila ay napakarami ng magazine na lumabas, napakarami ng press release, napakarami ng news article sa mga iba't ibang dyaryo. Hindi lamang po yan yung mga tabloid po natin, matataas na dyaryo po, corporate newspapers po. At meron din po tayong radio guesting kung saan inaibabahagi po ng ating mga awardee ang kanilang istorya ng kanilang success story sa radio. At meron din po tayong TV guestings. At syempre, ang pinakamabigat, ang billboard po. Kasama po silang lahat doon. Kumbaga, bonus na lang talaga eh. Kaya nga po, sinasabi ng ating mga awardee, hindi na po talaga sa amin galing, na iba po talaga ang Philippine Finest Business Awards. Ito po ay sinasabi ko rin po, hindi po kami ang bida dito, kundi po ang mga awardee. Dahil iba po ang pakiramdam na maging espesyal, iba po ang pakiramdam na parangalan. At yun po ang iniba po natin sa mga nakasanayan na po natin. Okay, okay. Alright, alright. Meron bang financial award itong mga awardees na ito? Maliban doon sa recognition or sa plaque or sa mga trophies, meron ba silang perang matatanggap? Naku, wala po. Ano po, Okay. ah trophy and tawag dito yung kanilang plaque of yung certificate po nila. And syempre yung masigabong palakpakan ng ating mga attendees. Iba po talaga kasi pakiramdam nun. Until now, may hangover po ako sa event po natin na talagang ang ating pati mga staff and crew po, na katulad nila Lawrence, sila Abunjo, talagang maano pa rin po sila, talagang masayang-masaya pa rin po sila doon sa ating mga kwento na talagang every time na naaalala nila, naiiyak po sila mismo sa gabing yun. Ay, may katulad po niya, mga pinapakita natin, may mga artista po, tulad at mga performers na hindi po talaga naging boring ang event natin. Okay. So, paano kayo nakapag-rate ng funds para ma-afford ninyo itong bonggang-bonggang night na ito? Nga po ng inyong nabanggit, meron po tayong sponsor. Pero Okay, tulad ng okay. isang negosyo, meron po tayong puhunan. Siyempre naman po, sa pagnenegosyo naman kailangan ng puhunan at kailangan din po talaga ng ating mga sponsor. Pero hindi po magiging successful ng lahat ng yun kung wala pong team effort. So talagang nagtulong po ang Servicio Channel, ang La Visual Corporation, ang ating mga sponsors at syempre ang ating mga media partners na talagang nagtulong-tulong po talaga sila at wala po talagang kumbaga lamangan, wala po talagang palakihan ng kumpanya, palakihan ng tagal sa negosyo. Ito po talagang very smooth at very mutual ang aming pakiramdam sa isa't isa. Kumbaga, isa na ito sa pinaka magandang event na napuntahan at na attenan ko rin po. Okay, okay. Nero, paano mapasama sa inyong mga awardees? Meron ba kayong mga requirements? Ano-ano ang mga ito?
Actually, mama, meron po tayong website at sa ating Facebook page. They can nominate their company, the company of their friend, or meron lang sila nakitang business na gusto nilang i-nominate. At kapag ito po ay pumasok sa ating database, ito po ay pag-aaralan po ng ating mga awards committee kung saan magkakaroon po ng survey, magkakaroon po ng research, and then kung pasok ba sila sa ating criteria, kung financially stable ba ang negosyo, kung social awareness sa social media at sa ating community, at syempre kung nakakatulong ba ang negosyong ito sa komunidad. Ano ba yung ginagawa ng negosyong ito, ng individual na ito sa ating community, kung saan nakakatulong ba sila sa pagpapaunlad ng komunidad at ng bansa. So, yun po yung ibang sa criteria natin. From thousands, na bumabawas po tayo, na lilimitahan natin, nasasala natin into 500, 400, hanggang mapili po natin yung tinatawag na best of the best. So, ilan yung best of the best? Netong ating awarding, meron po tayong pinarangalan na 100 awardees po natin. Magkasama na po dito yung mga negosyante at ang ating mga outstanding achiever o yung mga binigyan natin ng Seal of Excellence. Ito po ay talagang nasala natin mabuti, pero kakaunti pa lang, kakarampot pa lang po yun. Kaya po ang ating plano ay magkaroon po ng 5 awarding sa loob namang ng isang taon. Kumbaga, magkakaroon tayo ng iba't ibang category at sa iba't ibang industriya sa pagnenegosyo. Hindi lamang puro corporate at corporate event o corporate awardees. Meron papasok din po dito yung mga small businesses, yung mga medium and big enterprises. So, talagang hindi po iba ka po kasi sa pakiramdam na nakakatulong po sa mga negosyante dahil po sa naramdaman natin sa pandemya. Okay, okay. So napakaganda ng iyong ng iyong adhikain, Sana tuloy-tuloy ito. Mabuti na banggit mo yung small and medium enterprises kasi dapat sila ang tulungan, di ba? Siguro mas maganda kung sila ang inyong ma-feature kasi halimbawa maliit pa lang sila, mapapalaki dahil nga sa inyong tulong at lalo na siguro kung mabibigyan sila ng recognition, magpapatuloy sila, magsusumikap sila para hindi sila mapahiya doon sa award. Kahit naman po tayo ay meron po tayong awards night na, ay tuloy-tuloy pa yung pag-feature natin sa mga maliliit na negosyo. Actually, dito po sa Rizal Province, sa aming bayan, ay tuloy-tuloy yung pag-feature namin sa kanila ng libre. Wala po silang babayaran sa Servicio Channel. Hindi po natatapos sa isang gabi ng parangal, kundi tuloy-tuloy po ang aming plano. Mahaba po ang usapan namin ng La Visual Corporation at ang pangako namin sa isa't isa, kundi hindi natatapos sa isang gabi, kundi tuloy-tuloy po ang pagtulong sa ating mga negosyo. Okay, so mahaba ang inyong honeymoon ng La Visual. At maganda 'yan kasi maganda ang inyong purpose Pero bakit mo naisipan ito? Sabi mo kanina nanghingi ka ng advices sa mga mentors. Sino-sino mga mentors mo? Po ay isa sa board of directors ng Philippine Chamber of Commerce and Industry dito po sa Taytay Rizal. Dito po naka-meet po tayo ng mga business people kung saan matatagal na talaga sa negosyo, kung saan talagang itong mga business people na ito ay nagbibigay sa atin ng payo. Ako po ay tumutulong din sa kanila at dito nagtanong din po tayo kung paano natin matutulungan ng negosyo dahil po ang Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI, sila po ang boses ng negosyo dito sa Pilipinas. Isa po sila sa mga talagang nagbibigay boses sa ating mga negosyanteng Pilipino. At dito, sinabi nila na maaari tayong gumawa ng ganitong event. Kailangan ko lang kumuha ng partner at sa tagal ng paghahanap ko, iisa lamang ang nakakita ko talaga parehong-pareho kami ng vision. Ito yung La Visual Corporation, lagi kong binabanggit po.
Kundi po dahil sa kanila siguro wala pong awards night. Yun po ang ating talagang mabibigyan pasalamat at malaking pasalamat talaga yung La Visual Corporation. Okay, so gaano karami, sabi mo kasi 100 yung inyong mga awardees, ano? Gaano kalaki yung place ng inyong event at napuno ba ito? Free Actually, ba ma'am, oo. Ang events place po natin ay dito sa Quezon City sa Hexagon Events Place kung saan meron tayong 300 capacity sa venue, 300 packs. Pero ang lumabas sa pagkain siguro 350 plus. Sobrang dami pong tao na talagang sumuporta at yun nga po yung nakakatuwa na hindi po tayo, parang bitin pa yung gabi, maaga natapos, sakto sa oras at talagang yung mga ngiti sa kanila, umuwi silang may mga ngiti sa mata, hindi po sila na boring ang ating mga awardees. At talagang kahit sino doon nagkakamustahan, nagkaroon po ng social connection ng ating mga awardees. Siguro masasabi natin na maaring itong mga event na to ay talagang kailangan natin para sa pagkakaugnay-ugnay ng mga negosyo. Okay. Pero Nero, pwede bang banggitin mo yung mga awardees? Ano-ano yung mga I mean, alam ko marami yun, pero can you give us mga 5 businesses ng mga awardees na yon na inabigyan ninyo ng pansin? Isa na dito ang talagang papasalamatan natin ang JP Catering. Isa po itong catering services na talagang napakasarap na mga pagkain nila. Meron din po tayong Mountain Top. Ito, Mountain Top kung saan masasarap ang coffee beans, ang Rich Bee Beauty. Isa po itong beauty products naman na talagang from the nature itself. May mga kwento po May mga kwento yung mga negosyong iyan At meron din po tayong Xi'an Roll Up Door Construction Services. Isa naman po ito sa mga nagbibigay seguridad sa mga negosyo, yung mga security, mga locks po nila, yung mga pang roll up, sila po yung nag-aayos niyan. Nandiyan din po ang Petals of Manila kung saan talagang sila yung nag-aayos ng mga bouquet po natin, yung mga gandang arrangement ng mga bulaklak na talagang napaka-sosyal at hindi lang sosyal, napakamahal. At kung mapapansin mo kapag talagang fresh at imported po ito para sa ating at ang pinakaisa sa mga paborito ko ang Densol's Catering and Event Styling kung saan inayusan din po nila ang ating events place na talagang yung events place though hindi siya hotel ay nagmukha siyang hotel sa sobrang ganda ng ating events place at fresh flower pa ang ginamit niya sa center piece natin. Talagang masasabi kong ito yung isa sa mga tumatak sa isip ko pero napakarami pa na mga negosyo natin may madaming kwento doon at magaganda ang kwento, success story. Abangan po ninyo ang success story nila sa ating Facebook page. Okay. Nero, magkano ang nagagastos sa ganyang event? Naku. Hindi po natin More or masasabi less. po yan. Pero sabihin na natin malaki po ang kailangan magastos dito. Kaya dapat dasal lang. Dasal lang ating puhunan talaga sa mga ganitong events. Pero sabi ko nga, hindi naman po manatawaran ng gastos kung talagang masaya ka po sa ginagawa mo at talagang smooth ang mga projects mo. Ang gastos talagang kasama yan sa pagnenegosyo. Yan po, kumbaga, ito yung puhunan Pero kung masaya ka sa gagawin mo at meron kang mission, mayroon kang goal, wala yung mga puhunan na yan. Kailangan talaga yan sa negosyo. Okay. So, Nero, lahat ng pumunta doon, free yung ticket? Or may bayad? Ang ating pong mga awardee ay kasama na po yung nila, kumbaga one seat lang po yung available para sa kanila. Pero kung may mga additional ay yun po yung pina-additional natin.
Kaya po sumobra din talaga yung mga pagkain na nailabas natin na ang inihanda lang po natin talaga ay 300 pero dahil in-expect po natin na baka sumobra ay talagang nagpahabol pa po tayo at napakasarap po ng mga pagkain natin ayon sa kanila. Okay. So alam mo, nakakatuwa kasi sabi mo yung mga entertainers kayo. Siyempre pag kumuha ka ng mga entertainers, may bayad yun, di ba? Pero napalusot mo. I mean, na-perform niyo ng maayos itong inyong event na ito. At kung first time mo ginawa ito, nakakatuwa ka nga. At dapat siguro pamarisan ka ng iba pang mga batang negosyante. Okay? So, ito ba ay gagawin mo ng career, Nero? Ito po ay siguro masasabi po natin na isa lang po sa ating mga career. Bata pa po ako, marami pa po sigurong darating diyan na projects para po sa akin. Pero ito pong career na to ay hindi lamang po kasi pangarap ko, kundi pangarap din po ng La Visual Corporation. Isa po ito sa magiging mithiin po natin 5 beses kada taon kasama pa ng bukod dun sa ginagawa kong ito ay may pagpapatuloy ko pa rin po ang pagtulong sa ating mga sa komunidad at syempre sa mga negosyo sa aking kumpanya naman po at mapaunlad din po ang mga kasama ko sa business. Yun po yung isa sa Okay, mga pangarap okay. natin. So sino itong yung mga social social responsibility mo? Sino itong grupo na ito? Meron ka bang tinutulungan ng mga PWD group or mga senior group? Po, kasama po sa ating beneficiary ng awards night po natin ang tinatawag pong community ah, group na ito o NGO ang Tahanang Balik Alay. Isa po itong lugar kung saan naiiwan po natin at naililigtas ang ating mga lolo at lola. So, ito po ay Ano yan? Government ba yan? ito. Under yan ng government. No, NGO po, NGO. NGO, okay. Non-government. Alright. Okay, so maganda kasi hindi lang pang-personal, kundi talagang tumutulong ka sa mga nangangailangan ng tulong. At kahit na ito ay through NGO, talagang maganda kung nagtutulungan kayo. Okay, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, hello, Angela de los Reyes. Ayan, hanga siya kay Nero. Si Lawrence, sabi niya pa, shout out po sa pinakapoging chairman. Okay, at ang La Visual Corporation. Hello, 347 views, sabi niya. At si Abondio Esguera, pa shout out. Luwada or Loday. At siyempre mga kaibigan, ito pong live comments, ito pong broadcast na ito ay siyempre yung amin pong page ay nanghihingi din po ng support. So you can send stars to our page. Ito po ay isang digital gift na makakatulong po sa amin. Ayun, okay? So kagaya po ni Nero, napakagaling niyang gumawa ng paraan kung paano niya ma-maintain ang kanyang business at the same time makatulong sa iba't ibang mga negosyante. Pero okay, so Nero, yung mga negosyante na iyong na-feature, sabi mo kasi meron kayong website, doon lamang makikita kung ano ang dapat isagawa nitong gustong mapasali dito sa awarding na ito. Pero doon ba naka-specify kung ano yung mga qualification, mga ilang taon at kung ano-ano pa? Although ito Opo. tapos na, no? Actually tuloy-tuloy pa rin po, maaari na rin po nilang ma-nominate ang mga negosyong gusto nilang ma-nominate through our website. Nandoon din po ang ating mga frequently asked question tungkol po sa awards night, tungkol po sa award giving body, tungkol po sa La Visual Corporation at sa Servicio Channel at ang ating qualification nandun din po. So, maaari lamang pumunta sa Philippine Finest Business Awards website or sa page po
Philippine Finest Business Awards Facebook page para po sa inyong mga nomination at inyo pang mga inquiry at mga katanungan. Kumbaga, nandyan na lahat. Automated na po natin yan para hindi na po mahirapan na ating mga magtatanong. Okay, so Nero, sabi mo kasi 5 beses kayo magbibigay sa isang taon. So ngayon pa lang, pwede na silang pumunta doon sa inyong page or sa inyong website para masimula na yung halimbawa yung kanilang interest na maging awardee dito. At yun naman ay iniipon ninyo at ngayon pa lamang ay tinitingnan na ninyo kung sino ang pwedeng i-shortlist. Ganun ba yon? O tama po yan, Tita Melis. Kumbaga, sa susunod po, actually December 8 na po yung kasunod, pero hindi po Philippine Finest Business Awards ang pangalan. Ito po ay ang Southeast Premier Business Awards. Southeast Asian Premier Business Awards. Yan po ay gaganapin sa Winford Hotel, Manila. Yan po ay susundan agad ng event next year din po sa Dusit Thani, Manila din po. Kumbaga, sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod na po at hindi po matatapos sa ang pagbibigay ng parangal at pag-motivate sa ating negosyante hanggang sa pag-unlad pa ng ating bansa. Okay, Nero, ito ba, halimbawa, parang sort of, kooperatiba, yung mga kasali ng mga businesses dito sa inyong awarding? Or after ba na sila ay magkaroon ng award, nagkaroon na ba sila ng pag-uusap na, halimbawa, yung dalawang business doon ay magkapareho, pwede na silang magtayo ng grupo. Ganun, posible ba yon? Hindi ko rin po masasabi yan, pero nasa sa kanila na po yan. Dahil nga po, maaari nilang ma-meet ang ating mga, halimbawa may mga coffee shop doon sa ating sa mga awardee. Tapos merong nagtitinda ng coffee beans sa mga awardee rin din. So hindi natin alam, baka mamaya nag-usap sila na pwede na palang mag-supply si coffee bean supplier kay coffee shop. So nothing is impossible with this event, kaya nakakatuwang makita at maisip natin na kumbaga nasa stage ako noon nakikita ko po sila mga nag-uusap-usap na masaya, nagkukwentuhan, kumbaga nagko-connect po sila na maaring magkaroon na talaga ng collaboration ang bawat mga awardee natin. Okay. Napakaganda at natutuwa ako kasi na isagawa ninyo. Pero siguro darating ang panahon na wala kayong naging problema dito sa kasalukuyan after before and after matapos yung event. Ano sa palagay mo ang maaring maging problem sa future? Hindi ko pa naiisip yan na Tita Meli, pero ang problema naman dumarating yan lagi sa kahit hindi naman po, wala naman po tayo sa pag-i-event. Kumbaga, ang pagkakaroon ng problema ay talagang aasahan mo yan. Pero dapat mabilis ka tayong mag-adjust at mabilis tayong pag-iisip para malaman natin ano nga ba yung tama nating solusyon sa problemang yan. Baka itong problema na to ay maaring oportunidad pa. So, hindi po natin alam kung itong mga dumarating na problema, problema talaga. Dapat alam na po natin kung paano masolusyonan yan. Siguro sa tagal ko rin po sa pagnenegosyo, sa pag-event din, ay naramdaman din natin yung mga stress, yung mga pagkakaroon ng problema. Pero dahil sa experience ko na rin po, ay minsan hindi na rin po ako kinakabahan pag may problema. Talagang mabilis din po tayo mag-isip ng solusyon para po dito. Ayun po. Okay. Alright. Very good. Pero itong December na ito, Southeast Asian Premier Business Award, ano naman po ang pinagkaiba nito dito sa inyong isinagawa noong 8 ng Setyembre? Kumbaga po, ang ating mga awardee po dito ay dapat yung kanilang negosyo ay hindi lamang pang Pilipinas, kundi pang international ang kanilang kategorya o ginagawa. Umaabot po ba sila sa ating mga kategory sa Southeast Asia? Kumbaga, kailangan talagang
itong mga negosyante ito talaga nagbuti sa kanilang industriya. Ayun, okay. So, marami tayong mga malalaking mga businesses, yung Ayala, yung SM. Ah, Eventually ba, maaari ninyong ikumpara dito ang inyong mga negosyo? Hopefully po, ay ito po yung malalaking corporate event. Ay, sorry. Ito talaga yung malalaking corporate companies na talagang pinapangarap natin na Abot. ah, maabot din ng ating mga awardees. Malay natin na sa pagbibigay po natin ng pagkilala ng ganito ay may mga awardees tayo na talaga umabot doon o yung magsimula sa kanilang karir na pagtaas. Kasi sa tulad nga na po sinabi ko, maaaring yung mga na-meet nila doon sa ating mga sa awards night ay mga investor pala. Maaaring mag-invest sa mga negosyo nila at talagang mag-unlad ang mga negosyo. Kaya sabi nga natin, ipagpapatuloy natin ito at ang pagtulong naman hindi lamang po sa atin yan kundi pag ginagawa natin ng paulit-ulit ang pagtulong talagang babalik din naman po sa atin ng biyaya. So, yun lamang po yung ano ko mission natin ay talagang makatulong sa mga negosyante. Okay, so, maganda kasi ang PCCI sa PCCI diyan sa inyong lugar ay kaakibat ninyo or sumusuporta sa inyo kasi yun lang makita ng mga tao, ay ito ay legit ito, di ba? Pero hindi mo maiiwasan din, Nero, na eventually baka magkaroon ka ng problem doon sa halimbawa, gustong sumali, gusto magkaroon ng award, pero hindi pala totoo yung yung kanyang sinasabi doon sa inyong website or sa inyong page. Maaring gumamit siya ng ibang identity at ibang identity din ang kanyang finorward sa inyo. So, paano ninyo ito maiiwasan? Actually, may mga ganun na pong nangyari sa Philippine Finest Business kahit first year pa lang namin ito. Meron na po. Pero sinabihan pa kami na pupunta sila sa gabing iyon na maraming nagme-message sa amin na hindi po yan totoong negosyo, kumbaga ano. Pero dahil nga po magaling at talagang mapanuri din po ang ating business partner which is La Visual Corporation team, hindi po yan makakalusot sa atin. Meron po tayong survey, meron po tayong research, minsan meron po tayong field visitation. Kumbaga bumababa po talaga kami at binibisita yung mga lugar ng mga negosyo na hindi po natin alam na La Visual na pala yung nandoon. Hindi na po natin alam na nandun na po yung serbisyo team na talaga pinag-aaralan po natin, hindi po pwedeng hindi po legit ang negosyo. Kailangan legit po ang mga negosyong papasok sa Philippine Finest Business Awards o iba pang mga award-giving body dahil magiging hindi legit yung binibigay na award ng isang award-giving body kung hindi po legit yung negosyong inyong nino-nominate. Okay. Alright. Basahin ko lang itong ating mga kaibigan dito. Si Angela de los Reyes, shout out po. Sabi niya, si Nicole Balanyo, good afternoon po. Si Ashley Tuazon, Nero Marcelo, my 3 hearts, wow. Okay, so si Lay Franzoni, hello Sir Nero. Si Joey Ortiz, magandang hapon Ma'am Melly at guest Sir Nero. At si Lay Franzani uli. Okay, so maraming salamat sa inyong pag-antabay. Baka gusto ho ninyo kaming isupport ng mga stars. Ayan. Okay, so Nero, after ng December, after nitong Southeast Asian Premier Business Award na ito, kailan uli ang susunod? Kung 5 sa isang taon. Ilang buwan ang pagitan? Ito nga 2 months lang pero kayang-kaya naman. Pero ang susunod na event po natin ay I think March 8 or June 8. Hindi ko pa po matandaan masyado, pero lucky po tayong number 8 para swerte po ang ating awarding. Okay na rin po yung venue nun sa Dusit Tani, Manila. Kaya may maaabangan pa po tayo. Pero abangan po ninyo yung title po natin. Okay. Alam mo, ngayon ay Ghost Month pa rin hanggang September 14.
So may mga kasabihan sa yung nag-o-observe ng Ghost Month na kapag nagkaroon ka raw ng event or nagkaroon ka ng mga malalaking negosyo kapag buwan ng Setyembre hanggang September 14, hindi raw successful. Pero natutuwa ako kasi very successful yung nangyari dito sa event mo, Nero. Yun nga po, siguro um, nung Lunes sa linggo ng event natin, Opo, opo. ako ay nagpuntang Quiapo. Ako po ay nagdasal. Okay, okay. Ako po ay pinagdasal ko po yung event natin na maging successful. And syempre, every week nagmi-meeting po kami ng ating team. Lagi po kami nagmi-meeting. Very open po kami sa aming mga opinion. Hindi po ako yung magaling. Hindi po siya yung magaling. Lahat po open. Tanggap po ng tanggap. Siguro po ang key ng successful event ay yung communication with the team. Yung buo ng event. Yung mga suppliers po natin, dapat mapanuri po tayo. At syempre yung programa, dapat basahin ng basahin, yung script, lahat, everything. At syempre ang Panginoon. Wala po, hindi ko po masasabing hindi po na magiging successful sa paniniwala po ng ating mga ng Guzman. Pero kung may Panginoon po lagi na nakaalalay sa lahat ng gagawin mo, magiging successful po ang ating mga gagawin sa buhay. Very good. Okay. So, you always mention itong La Visual Corporation. Ano ba ito at sino-sino ang namamalakad? Kasama ka rin ba diyan? Meron ka bang konting puhunan dito sa company na ito? Ang La Visual Corporation, isa po itong marketing or advertising company kung saan nagbibigay po sila ng mga serbisyong pinakakailangan ngayon ng mga negosyante. Ito po ay yung sa mga advertisement, sa mga pagmamarket, pag-iisip kung ano nga ba, paano nga ba sisikat ang brand na ito. Master na master po yan ng La Visual Corporation. Kumbaga, nandyan po yung mga newspaper, mga magazine, yung mga inilalagay sa ibabaw ng jeep, mga taxi, yung mga brand na makikita nyo sa LRT, lahat po, mga billboard, mga radio, pag-events, yan po ang master o mga serbisyong na ibibigay po ng La Visual Corporation. Kaya talagang malaking pasasalamat natin na tayo ang napiling mag-partner sa La Visual Corporation. Iisang mitiin namin Kumbaga very smooth. Nag-aaway kami lagi niyan kung ano yung mga opinion namin. At after that, talagang mabubuo ang isang magandang output sa ating after ng aming pag-uusap. Talagang maganda po yung plano namin para sa mga negosyante. Hindi lamang po para sa amin, lagi ko nga po sinasabi, hindi po kami yung bida dito, kundi ang ating mga awardee. Okay, so ilan ba itong mga staff mo or ilan kayo sa company? Ilan yung inaaway ng mga staff? Marami po sa service channel po, meron po kaming almost 50 o less than 50. Sa La Visual Corporation, marami din po. Marami po kaming talagang kumbaga marami po kaming nagtutulong-tulong. Hindi lamang po iisa ang utak nito, kundi marami po. Bayanihan po kami. Ayun. Okay, so kasi ngayon, 'di ba, kung mga young ang kasama mo, medyo mahirap silang pakibagayan. Pero dahil ikaw ay young din, kaya okay lang yung inyong meeting of the minds. Masasabi po natin na okay lang po na kahit ano naman pong generation, if bukas po yung pag-iisip natin sa ating gagawin, tsaka may goal po tayo, yung nakikinig ka sa matanda, nakikinig ka sa bata, dapat bukas talaga yung isip natin para maging successful. Masasabi ko lamang po siguro dahil hindi nagiging successful yung ibang tao, siguro dahil hindi po sila sarado yung pag-iisip nila. Kumbaga ako ang boss, ako yung masusunod. Hindi po dapat ganon. Kailangan po bukas yung pag-iisip natin na hindi po tayo yung magaling. Makinig po tayo sa iba.
Okay, so ang dami mong tauhan sa isang ano lang, may 50 ka, 50 staffs. So ibig sabihin, ano yung mga permanent? Sa company ko po ay hindi naman po sila lahat regular. Ang mga regular po natin yung mga editors, mga writers. Pero yung ating mga crew, mga cameraman, mga On videographers, call. photographers, on call po sila lahat. Depende kung may mga schedule. Alright. Okay, so basahin ko lang ito mula kay Lay Franzani. Sabi niya, maraming salamat sa Philippine Finance Business Awards, the Visual Corporation sa pagbigay ng awards of recognition sa the most exceptional pop rock singer artist of the year. Oh, siya ba yon? Sabi pa niya, hello po, Ma'am V. Alright, thank you for the support. Sabi naman ng the Visual Corporation. Alright, ayun. Okay, hello Niro Marcelo mula sa The Visual Corporation at mula kay Rina Kabog. Hi Sir Niro, brilliant mind and grateful heart. Wow, siguro napaka-humble mo Niro, no? Kaya nagiging successful ka kasi your feet ay nakalapat sa ground. Minsan mahirap yung nadadala ng yung malaking pangarap na hindi ka nakatayo sa lupa, di ba? So, all right. Ano pa uli ang sabi ni Nicole Bolaño? Hello po ulit. Ayun, okay? So, napakarami mo palang mga friendship. Okay, so Niro, dahil meron na lamang tayo 11 minuto, ano ang maaari mong ibigay na pangaral halimbawa sa mga nakikinig ngayon na merong mga interest magnegosyo, pero siyempre sabi mo nga matagal ka na diyan. So ibig sabihin hindi ka bigla na lang sumulpot kundi you start from the scratch. Siguro ang ating mapapayo sa mga nais magnegosyo, sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo, simulan na po ninyo. Dahil hindi po natin malalaman kung maging successful ka, hindi po natin malalaman kung papatok po ito. Pero kung sisimulan ninyo, ano nga ba yung problema sa inyong lugar? Ano nga ba yung kailangan sa inyong komunidad? Siguro malalaman natin yan kapag nagtanong-tanong tayo kung saan tayo magaling at ito bang skill natin ito ay makakatulong sa ating community kasi para suportahan tayo ng ating komunidad, hanapin mo kung ano yung problema at ito bang problemang ito ito bang gagawin mo ay ang solusyon sa problemang ito. Sa pagnenegosyo naman, ano yung mga produktong kailangan o hahanap-hanapin mo, hahanap-hanapin ng ating mga tagabili. So magbigay ka ng uniqueness. Ano ba yung mga serbisyong kailangan nila? Ano ba yung naiiba ka pa sa pare-parehong industry? Diba? Sabihin natin, sa puro salon na sila. Ano nga ba yung pagkakaiba ng salon mo sa salon nila? Lagyan natin ng ganon. Lagyan natin ng twist ang pagnenegosyo para magkaroon ng kumbaga ng kakagat sa ating negosyo. At syempre, pagdasal natin ang anuman na ipinapasok natin sa buhay. Kung ano man landas na gagawin natin, lagi natin ipagdasal at lagi natin ilagay si Lord sa gitna ito para maging successful ito, di ba? Tama. Okay, so dapat si Lord ang center talaga ng ating buhay, lalong-lalo na kung may negosyo ka, di ba? Pero ikaw ay IT. Bakit ka naging, yung mind mo para talagang negosyante? So, ibig sabihin, nag-aral ka ba ng course or short course na may kinalaman sa pagnenegosyo? Or talagang ay bata ka pa lang, mahilig ka na magnegosyo at nag-IT ka lang? Opo, actually bata pa lamang po ako ay naisipan na po nating pumasok sa pagnenegosyo. Noon, nagbebenta-benta po ako ng mga ice candy, ganyan. Nagtitinda po ako ng yung mga bunot-bunot na lobo sa gate namin. Bata pa, elementary pa ata ako noon. Tapos, nagkaroon po ako ng, kumbaga, kung natatandaan nyo po yung Video City. Bumibili din po ako ng mga DVD, mga CD, kung saan pinapahiram ko naman sa mga kapitbahay namin overnight ng mga pelikula. Mahilig po kasi ako mag-collect ng mga pelikula eh.
And then, yung May bayad. may bayad per DVD po ay meron po yung 15 pesos po ata yun dati. Overnight. Tapos kapag sumobra ka, may additional 10 pesos. Oo. Kumbaga, ito pong mga ginagawa ko siguro noon, pag meron po ako ng ano din computer shop. Nagkaroon po ako ng computer shop. And then, yun, napasok na po tayo sa nahihilig na po ako sa pagme-media. Pinasok ko lamang po siguro, inaral ko po yung IT dahil naisip ko yung pag-unlad ng teknolohiya ay napakabilis. So sabi ko, kailangan magkaroon ako ng basic knowledge dito para hindi po ako nahuhuli. Ano man ang pag-unlad ng technology, at least meron po tayong basic knowledge sa technology at maano natin. Mapag-aralan po natin at talagang hindi po tayong mahuli sa mga nangyayaring upgrade na po ito. And then, nagbabalak pa rin po tayong mag-aral. Lahat naman po ay natututunan online. Patuloy po tayo nag-aaral through mga trainings. And meron din po tayong kumbaga inati ng mga seminar. At patuloy po tayo nag-aaral dahil sa pag-unlad po lang bilang isang individual, kailangan hindi po natapos sa 4 na taon yung pag-aaral, sa 6 na taon, kundi tuloy-tuloy po dapat talaga ang learning po natin. Nagtatrabaho din po ako bilang video editor international sa ating mga client abroad. Nag-edit po tayo ng mga videos, ganyan, mga ganun po. Okay, so ibig sabihin, kung nagsimula ka ng bata pa, marami ka ng mga problema kung saan natapilo ka, pero tuloy-tuloy ka pa rin. So ito siguro ang talagang pag-iisip ng isang negosyante na you never surrender kung gusto mo talaga magnegosyo. So meron ka bang isang naranasan na problema na na overlook mo or na overcome mo? Siguro ang masasabi nating kasalukuyang problema natin sa buhay, siguro yung magkaroon ka ng isang kumbaga yung pagtulong mo sa iyong sa magulang mo na may sakit. Yan, kailangan tuloy-tuloy po yung gastos dito kasi kailangan tuloy-tuloy din po yung suporta. At hindi naman po natin ito tatalikuran kahit anong pong success ang ating ma-receive. Kumbaga, yung utang na loob bilang isang Pilipino, bilang isang magulang ay hindi naman po talaga matawaran. Kumbaga, ito po ay isa sa mga kinakaharap natin na patuloy nating isu-survive araw-araw. Okay. So, pero sa negosyo, wala ka bang, halimbawa, nag-put up ka na isang negosyo, nalugi siya. Normal naman po yun. Siguro, nung pandemic, nagtayo kami ng, ang magulang ko po ay merong business sa palengke, meat vendor po kami. Nagtayo kami ng isang branch dito sa main street namin nung pandemic, which is very patok naman, maganda. Nung nagbukas na ulit yung market natin, nagbukas na ulit yung mga businesses natin, syempre humina naman itong nasa street at sinusuportahan nila yung palengke ulit. So, ayun, sinara namin. Pero ganun po talaga. Nagtayo din po ako ng restaurant. Siguro pumatok naman po siya na ilang buwan and then hindi naman po. Tapos siguro na busy din ako, hindi ako nakapag-focus, naisara din po natin. Pero hindi naman po doon natatapos ang mga kumbaga hindi po doon natapos talaga yung career dapat natin. Pag tuloy-tuloy lang natin at kung magtatayo talaga ng negosyo, tayo na natin yan hanggat malaman natin kung papatok talaga. Okay, so pag nagnegosyo ka talaga kailangan ng puhunan. So hindi lang puhunan na pera, kundi puhunan din ng pag-iisip, di ba? Puhunan ng strength. So, dapat lahat meron ka nun para you will survive talaga sa mundo ng pagninegosyo. Okay? So, natutuwa ako sa iyo at sana maging successful itong iyong gagawin pang mga pagbibigay ng award sa mga negosyante, mapaliit man or mapalaki.
Pero mas maganda siguro kung puro malalaki, ano, para ika nga mas lalong magkakaroon sila ng ano ng group na ika nga group ng mga negosyante na maaring hindi lang makatulong sa kanilang grupo kundi maging sa mga tinutulungan mo ng mga mahihirap na mga tao. Ayan, okay. So, sige, gusto ko lang i-congratulate ikaw at ng iyong mga kasama at yung La Visual Corporation. Okay, so sige. Kanina nanghingi na ako sa iyo ng payo, ano? Pero ngayon, ano ba ang gusto mong iwanang mensahe? Muli, maraming salamat po sa BSC Multimedia Services. Sa iyo, Tita Meli, dito sa inyong programang Usapang Bayan. Maraming salamat po ang mga katulad nyong media nagbibigay impormasyon sa ating mga mamamayan ay talagang napaka-importante po sa ating lipunan. Ang programa mo ay napakaganda. Pagpatuloy niyo po yan, pero maraming salamat po sa ating mga awardees, muli sa ating mga sponsors, at syempre sa La Visual Corporation, maraming salamat, at sa lahat ng media partners natin sa buong bansa. Thank you very much. Asahan niyo po na pagkapatuloy po natin ang mga gandang programa para po sa mga negosyanteng Pilipino na mapaunlad po ang mga negosyo natin sa ating bansa para din umunlad ang ating bansa. Maraming salamat muli sa ating Servicio Team and La Visual Corporation sa inyong hirap at sacrifices during the event at before and after the event. Maraming salamat po. Okay, so mga kaibigan, yan po si Nero Marcelo, De Leon Marcelo. Ayan, ang CEO po nitong napakagandang Philippine Finest Business Awards. Ayan, at siya po ang chairman at naging successful talaga ito pong kanilang event na ito. Alright? So, mabuti na lamang at nakilala natin ang kanilang CEO. So, mga kaibigan, bukas po ay inaanyayahan ko kayo para sa isang edisyon pa rin po ng ating Usapang Bayan. At bukas po ay magbabalik yung ating guest na magaling po sa Feng Shui. Ayan, si Miss Janet Lim. So, inaanyayahan ko po kayo na makinig po sa amin at maraming salamat po sa ating mga kaibigan, mga kasamahan sa BSC Multimedia Services. At ito po ay ang presidente po, si Ben Paipon, yung ating pong Mrs. President, nung dati natin kasama si Tony Salaw, si Jean Salaw, at hello, miss you, how are you? Okay? So mga kaibigan, ako pong muli si Meli Tenorio. Hanggang bukas na muli. Bye! Usapang Bayan. Usapang Bayan. Usapang Bayan. Ating samahang muli si Meli Tenorio sa susunod na edisyon ng Usapang Bayan. Usapang Bayan. Dito sa BSC Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli.